kahit mamahalin pa yung mga kawali nyo. Pasaramdam ko kasing masarap ako magluto kapag ito yung kawali ko eh. Bawat tagaluto kasi na natutulog doon, maalis daw kasi may nakikita silang babae. Tapos may narinig na batang umiiyak. Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin! Pati na rin sa anak ko! Aligsahan. Pero ang kwentong ibabahagi ko, hindi tungkol sa pangangabayo niya, kundi ang pagiging tagaluto niya. Ang layo, di ba? Kwento nga po pala ito ng Lola Amelia ko. At upang lubos sa maunawaan ng lahat, ako nga po pala si Jessa. At ito ang kanyang kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. O Lakan, galingan mo ha. Kailangan manalo tayo ngayon. Huwag mong ipahamak si Amelia ha. O ganyan. Alam kong maasahan kita eh. Pupwesto na po kami tayo. Sasali na naman tong babaeng to. Yung babae dapat hindi sumasali yan eh. Kasi itong laban na to, para lang sa mga lalaki. Alam mo Baro, kung para lang to sa mga lalaki, di sana hindi ako pinayagan ni Senyorito Alejandro, no? Pero tingnan mo naman, nandito ako oh. Tsaka tingnan na lang natin mamaya kung sinong mananalo. Oh, iyabang mo ah. Kala ko ba sigurado na mananalo ko ngayon? Hindi naman sa sigurado, pero tingnan na lang natin. Matapos kong sabihin yon ay piniti ko na ang kabayo ko para pumwesto. Ang lalaking yon ay si Barok, kilalang mangangabayo sa hasyenda. Ako naman, unang beses kong sali yon sa karera, pero may karanasan na kasi ako sa ibang lugar. Nang magsimula na ang karera, mabilis na tumakbo ang kabayo kong si Lakan. Tila kami ang gustong talunin ni Barok, lalo na't umaabante ang takbo niya. Yo! Oh! Ano Amelia? Hanggang dyan lang ba kaya mo? O bakit? May bibilis ka pa ba? Sige Lakan! Ha! Hindi tayo magpapatalo sa mama na yan! Bilisan mo pa! Ha! Sige! Aabante na ako sa'yo Barok ha! Habol pa! Kainis! Niiwan niya ako! Hoy! Tatalunin ba kitang babae ko? Lamangan mo muna ako! Ha! Sige Lakan! Huwag kang papatalo dyan! Dapat manalo tayo ngayon ha! Ha! Kunin mo yung corona! Sige pa! Woo! Sobrang lakas ng sigawan no nang makita ang lahat na nangunguna ako sa karera. Napatalunan ng mataas ang mga pumusta sa akin. Kokonti lang naman sila. Pero sila ang mga taong nakakaalam na lumalaban ako sa iba. At ilang beses na akong nananalo. Sa lugar lang kasi ako na yon pinanganak. Pero sa ibang lugar ako lumaki at nagkaisip. Kaya lang ako may kakilala roon. Dahil din sa paminsan-minsang bumibisita ako kay tatay. Hiwalay kasi sila ni nanay. At sa paglaki ko ay higit na mas nakakasama ko ang nanay ko. At nito ko lang nakasama ang tatay ko. Amelia! Woohoo! Grabe, panalo ka na naman ah! Ang galing! Kaya nga po tay eh. Ang laki na makukuha natin tay. Grabe saya ko talaga tay. Kahit dito pala no may ibubugat ang kabayo ko sila kan. Mga kasama, panalo tayo! Kainis! Dapat hindi talaga pinapasali ang babae. Napakadaya. Ang lalaki lang tong laro na to eh. Ba't pa sinasali yan? Bakit pa kasi yung pinayagan ni Senyorito Alejandro eh? Uy Barok, kinukustyon mo ba yung desisyon ko sa sarili kong palaro? Oh, naku, Senyorito kayo pala. Tandaan mo, walang lalaki o babae sa palarong ito. Hanggat kaya mo sumabay sa paligsahan at maabilidad ka sa ganito, walang hindi pwede. Sus, tanggapin mo na lang kasi natalo ka, Barok. Meron na mas magaling sa'yo. Amelia, hindi talaga ako nagkamali na tumaya sa'yo eh. Ang galing yun ng kabayo mo. Ang puti-puti niya pa oh. Congratulations pala Amelia. Napahanga mo ako ah. Binulat mo rin ako kasi akalain mo, biyasa ka pala sa ganyan. May tinatago ka rin palang angas ah. Maraming salamat po, senyorito.
Lumalaban po kasi talaga ako dun sa amin eh. Uso po kasi yung kabayo dun, kaya may mga ganito pong laro. Masaya rin ako na makitang naalagaan mo siya. Maraming salamat po ulit kay Lakan ha. Pinakamagandang regalo po to na natanggap ko noon. Oo. Pero huwag ka lang maingay ha. Oo, sige po. Dahil sa sinabi niya ay napatingin sa akin, diretso tanong si Aling Suzette tungkol sa tinutukoy naming regalo na si Lakan. Lingid sa kaalaman ng lahat, may batang lalaking nagregalo sa akin ng kabayong yon. Walang iba kundi si Senyorito Alejandro. Mga bata pa kasi kami noon at ang regalo na yon ay talagang iningatan ko. Dahil nanalo nga kami ay malaki ang pera na nakuha namin at ginamit namin yon para mabili ang mga gusto naming bilhin. At syempre, kung meron kami, dapat meron din sa kabayo ko. Oh, Lakan, ito sa'yo. Kung nagpakasaya kami sa napanalunan natin, di dapat ikaw rin. Kaya dapat may masarap kang pagkain. Ito, mansanas. Paborito mo yan, di ba? Oh, yan oh, kainin mo na. Yan, sarap no. Oh, ito pa oh. Sira ulong babae to. Kabayo na nga pinapakain pa naman sanas. Ano yun? Maraming taong hindi makabili niyan tapos gusto kumain. Tapos siya, pinapakain niya lang sa kabayo. Oy, narinig kita Barok ha? Alam naman sa kanila ko to ipakain. Hindi naman sila yung tumakbo para manalo. Ba, lugi naman yung kabayo ko dun no? Tsaka, ano na naman bang ginagawa mo dito Barok? Doon naman yung bahay niyo ha. Masyadong malayo na to sa inyo ha. Bakit? Di ba pwedeng gumala yung tao? Nandito kasi ako kasi may gusto akong puntahan. At hindi ikaw yun. May sinabi ba akong ako yung dahilan ng pagpunta mo dito? Ang punto ko lang kasi, ba't ka ba pumunta dito? Dito pa talaga sa kinaroroonan ko ha? Tsaka pinapakailaman mo pa yung ginagawa ko sa kabayo ko. Alam ko na. Gusto mo ng mansanas no? Oh, ito oh. Yung pinakamaliit lang sa'yo ha. Kasi para talaga to sa kabayo ko eh. Oh, ito na oh, kunin mo. Sus, lunukin mo na lang yan ang buo. Yan ka na nga. Sa susunod kasi, kung hindi ka naman inaano, huwag ka kasi mangialam. Para naman hindi ka mapahiya. Padabog siyang naglakad paalis noon habang ako naman ay pinagpatuloy lang ang pagpapakain sa kabayo ko. Simula din sa pagsali kong yon, bawat paligsahan ng karera ng kabayo sa lugar na yon, lagi akong nananalo. Sinalihan ko rin noon na ang kalaban namin, mga dayo, at sa huli ako pa rin ang nanalo. Marami nang natuwa noon kay Lakan, pero sa kasamaang palad, isang araw ay natagpuan ng kabayo kong gutay-gutay na ang parte ng katawan niya. Lakan! Lakan, hindi pwede to! Lakan! Lakan, sino gumawa nito sa'yo? Mga hayop talaga kayo! Wala na yung isa mong Lakan! Lakan! Tay! Tay, yung kabayo ko, Tay! Amelia! Ano nangyari? Sus, Ginoo! Yung kabayo mo! Lakan! Walang yasin ang walang pusong gumawa nito sa'yo! Sinadyang katayin habang nakatali! Diyos ko, ang alaga ng anak ko! Bakit naman nila kinawawa? Ano ba yan? Magbabayad yung gumawa nito, Tay. Regalo sa akin to ni Senyorito eh. Hindi pwede to, Tay. Kailangan ko sila kan, Tay. Alam ko. Ay naku, kaya magbabayad talaga ang gumawa nito sa kanya. Talagang magbabayad siya. Teka, Amelia, sandali. Saan ka naman pupunta? Hoy, Amelia. Alamin muna natin kung sino siya. Alam ko naman kung sino yung may gawa nito eh. Malinaw na siya lang yung may kayang gumawa nito. Talagang umuwi ako sa bahay noon at kumuha ng itak. Sumugod ako sa bahay nila Barok kahit wala akong ebidensya. Pagdating ko doon sa bahay nila, kinalampag ko ang bakod at paglabas niya ay nakita ko agad ang piraso ng karne na nasa damit niya at may dugo-dugo pa ang kamay niya. Amelia? Uy,
Anong ginagawa mo dito? Sinasabi ko na nga ba? Ikaw ang gumawa nun sa kabayo ko eh! Papatayin kita talaga! Halika dito! Uy! Amelia! Sandali lang anak, huwag naman ganyan! Uy! Pag ako tinamaan niya ng itak mo ha! Eh bakit? Yan naman talaga yung gusto kong mangyari eh! Gagawin ko rin sa'yo yung ginawa mo sa kabayo ko! Ano? Ano ba pinagsasabi mo? Ano kabayo mo? Paki ko sa alaga mo! Amelia, sandali lang naman kasi! Eh kasi tayo siya naman talaga yung gumawa nun eh! Tingnan mo yung ebidensya, ayan oh! Nasa damit pa nga niya yung karne eh! Talisik yan! Tapos yung kamay niya, puro dugo pa! Siya talaga yung gumawa nun kay Lakantay! Ayop ka talaga, Barok! Halika nga dito! Tatanggalin ko rin yung isang paa mo eh! Ay! Nay! Nay! Si Amelia! Papatayin ako, Nay! Anong nanay mo? Sige, ilabas mo yung nanay mo para unahin ko siya! Amelia! Sandali! Magaling ka sa akin! Amelia! Teka lang muna! Magpaliwanag ka nga muna! Hindi yung papatayin mo na lang ako basta lang hindi ko alam! Ano ba kasalanan ko sa'yo? Hindi mo alam? Pinatay mo nga yung kabayo ko eh! Ano? Anong pinatay? Huwag ka na nga magmangmangan pa dyan, Barok! Pinatay mo yung kabayo ko! Ayan nga yung ebidensya oh! Karne yan, di ba? Dugo niya yan eh! Eto, kabayo! Nagkakatay ako ng manok dito! Ano kabayo ba pinagsasabi mo? Ang aga-aga, nag-eskandalo ko dito ha! Ano? Manok yan? Oo, manok! Ano mo nangyari sa kabayo mo? Kasi naman, Barok eh! Yung kabayo ko! Tumigil ka nga dyan, Amelia! Iiyak-iyak ka pa dyan eh, ang pangit mo umiyak! Ano ba kasi nangyari sa kabayo mo? May kumatay nga kasi sa kabayo ko! Ano? Tapos ako yung pagbibintangan mo dito? Aba, Amelia, mag-isip ka nga. Yung kabayo mo, lakas-lakas manipa niyan. Kapag may nalapit, tadyak ka agad. Tapos makakatay ko yun? Kung hindi ikaw, sino na makakatay doon? May malay ko. Pero, Amelia, totoo bang kinatay yung kabayo mo? Aray, ba't ka naman namamatok? Susugurin ba kita rito kung hindi totoo? Ano ko naging inarte? Barok, baka naman may napasig kang kahinahinala kagabi. Grabe, kinawawa nila yung alaga namin eh. May kawawa na yung sitwasyon ni Ilakan. Totoo po ba talaga, Tatay Tagoy? Nasaan po ba? Pwede ko po makita? Pinagbigyan nga namin si Barok na makita si Lakan sa ganong sitwasyon. Kahit siya, pansin ko rin na naawa sa kalagayan ng hayop. Para rin siyang naiiyak. Dahil sino ba naman ang hindi maaawa sa kalagayan ni Lakan na tinanggalan siya ng ibang parte ng katawan at maging ang laman niya ay binawasan. Parang kinuha ang isang sakong laman na parte niya. Nakakapanghinayang ka namang kabayo ka. Ang ganda mo sana. Sino ba namang walang puso yung gagawa nito? Sinakal ka pa gamit yung tali mo. Alam mo, Barok, sigurado ka ba talaga na hindi ikaw yung gumawa niyan? May siraulo ka ba, Amelia? May kabayo rin ako, no? Tsaka mapagmahal ako sa hayop. Yung ganitong karumal-dumal na sinapit nila kan, hindi ko to gagawin, no? Para lang din akong gumawa na masama sa sarili kong kabayo niyan. Amelia, siguro mabuti pa. I-report mo na lang to. Hindi na makatarungan to eh. Baka mamaya isa to sa mga napahiya dahil sa natalo mo sa karera. Oo, nakin nga yun sana yung plano ko kanina eh. Padalos-dalos ka nga lang kasi. Oo nga. Tapos kanina kung napatay mo ako, makakapatay ka na nga na inosente. Wala pang hustisya yung kabayo mo. Nireport nga namin ang nangyari kaya kumalat ang balita tungkol sa kabayo ko. Maraming naawa at nanghinayang at maraming dumamay sa akin. Nakarating pa nga yun kay Senyorito. Kaya napapunta pa ito sa barangay hall at nandun na ang nakakaawang katawan ng kabayo ko. Kitang-kita ko sa mukha niya ang awa, lalo na nang haplusin niya ang ulo nito. Pasensya ka na, Senyorito Alejandro ha. Hindi ko siya naprotektahan eh. Kasalanan ko kasi nagkulang ako sa kanya ng pag-aalaga. Wala kang kasalanan dito, Amelia. Sadyang mainit lang talaga yung ulo ng pumatay sa kanya. Pero huwag kang mag-alala. Hahanapin natin yon. Mga kasama, 10,000 para sa makakapagbigay alam kung sinong gumawa nito kay Lakan. Hindi makatarungan ang nangyari sa kabayong ito.
Parang na rin ako binastos sa ginawa nila. Alam niyo ba kung bakit? Bata pa ako noon, regalo ko na kay Amelia si Lakan. Pasasalamat ko yun sa kanya sa pagligtas niya sa akin noon sa ahas. Ay, naku lagot! Galing pa pala kay senyorito itong si Lakan. Oo nga, Aling Susit. Yari na. Baka meron kasabot yun eh. Kayo! Kabahan na kayo ah! Hindi pala basta-basta kabayo lang si Lakan. Galing yan talaga sa anak ng Don. Tandaan nyo, 10,000 para sa makakapagturo kung sino yung pumatay kay Lakan. Talagang naglaan ng pabuya si Senyorito Alejandro para mahanap ang pumatay sa kabayo ko. Halos 2 linggo kong dinamdam ang pagkawala niya. Sa loob ng 2 linggo na yon, wala ring balita sa paghahanap ng pumatay sa kabayo ko. Dahil doon ay umalis na lang din muna ako sa lugar at namalagi ulit ng 1 buwan sa poder ng nanay ko. Pero matapos ang 1 buwan ay bumalik ako at ang sabi ni tatay ay nahuli raw ang pumatay sa kabayo at sinabing inutusan raw siya nito. At kung kailan daw babanggitin na ng taong yon ang pangalan ng nagutos, biglang may pumana sa kanya at tagos talaga yun sa noo. Pero nagkaroon ng hinala si tatay at ang sabi niya baka raw ang pumatay kay Lakan ay isa sa mga may matataas na pamumuhay sa lugar na yon. Nakalaban ko noon, si Roberto. Kung siya nga talaga yun tay, malas niya lang dahil napaghinalaan na siya. May paligsahan nga ng pagluluto sa kiladon eh. Kasali doon yung kapatid niya. At saka may tayaan din daw na mangyayari. Oh, luto? Oo anak eh. At ang sabi nila, magaling raw yun. May laging nananalo. Bah, parang gusto ko rin sumali dyan ah. Pero anak, hindi ka naman masarap magluto eh. Alam mo naman yun, di ba? Di pag-aaralan ko ho. May mga binigay naman si senyorito dati ng mga libro panluto eh. Yun yung pag-aaralan ko. Kung gusto mong sumali, di gamitin mo yung kawali at kutsara dati ng lola mo. Ho? Kawali at kutsara? Ay oo, pampaswerte kasi raw yun. Abay baka sa parang yun manalo ka pa. Hindi ba? Ba, ayos yan tay. O sige nga, magluluto ako. Kahit hindi masarap, pag-aaralan ko yan. Oh! Sigurado masarap ito. Naku, tingnan nga natin. Bah! Ang alat naman ito. Dinagdagan mo ba to ng asin? Po, opo. Niligyan ko po ng asin. Ay, Diyos ko. Kaya naman pala. Nilagyan ko na kasi yan ng asin eh. Hala, akala ko po okay na eh. Ayos lang yan. Marami pa namang araw para sa pag-aaral. Sa ngayon dagdagan na lang natin ng tubig ha? Para naman makain yan. Sige po. Anak, tignan mo to. May nagpadala ng sulat gamit ng pana. Tignan mo. Po? Bakit po, tay? Kung wala raw budget sa pagluluto, mga aso na lang. Gawing masarap na putahe ang mga hayop na matatagpuan daw sa gubat. May naisip na ako masarap na lutuan. Manghuhuli tayo ng balubid. Balubid? Abay, bayawak yun ah. Parang nga kakaiba. Kasi siguradong mag-isda, manok o baboy yung mga yan eh. Pero itong atin, ito yung magiging kakaiba sa lahat. May alam akong luto niya ito na gustong-gustong gawin ng lola mo noon eh. Abay, masarap yun. Dahil sa ideya na yun ni tatay, inaral ko ang mga luto na alam niya. Kaya sa araw ng paligsahan, maraming nagulat na kasali ako. Pero mas nagugulat sila sa dala ko. Balubid kasi yon na buhay pa at talagang iihawin ko sa harapan ng lahat. Hoy! Amelia! Ano laro yan? Contest to tapos yan yung ipapakain mo doon? Oh, bakit ba? Hindi naman nakakalason to ah. At kapag naluto ko na to, gagawin ko tong masarap. Hindi ka mananalo dyan. Naku, sa iba naman ako pumusta. Oh, di bawiin mo yung pasta mo. Ibabawiin ko talaga yun. Ay, ano ba yan? May hibang pang sumali. Walang budget sa manok. Yan ang huli ng balubid sa gubat. Oy, Rika,
Mas maigi na yung nag-iisip ng kakaiba no kaysa may kapareha. Ayoko kasi ng manok o di kaya baboy. Nagmumukha akong hindi nag-iisip ng lulutuin eh. Ano, walaan ko. Adobo yan no. Ako kasi balubid to tsaka gata. Kadiri! Bago mo pa ipatikim yan, sasabihin ko na sa Don. Si Rika ang sinasabing kapatid ng pinaghihinalaan ni tatay na pumatay sa kabayo ko. Kilala raw yon na masarap magluto ng adobong manok. Hindi ako sigurado sa kakayahan kong magluto ng balubid, pero nilakasan ko lang ang loob ko. Bago magluto ang lahat, nag-ikot muna si Senyorito Alejandro para tingnan ang sangkap ng mga lulutuin ng bawat isa. Balubid? Tsaka buhay pa yan ah. Ano po senyorito para po tipid? Sabi ko na nga ba, wala akong pambili ng manok eh. Alam mo, wala naman sa halaga yung ikasasarap ng pagkain ko di sa pagluluto eh. Oh, ano naman kung hindi ako gumastos ng malaki? Ang importante, makakapagluto ako ng masarap na ulam. Tama ka dyan. Tsaka itong paligsahan na to, hindi lang nakatingin sa halaga ng lulutuin nyo, kundi sa kung ano ang lasa nito kapag naluto na. Kaya masasabi ko lang, galingan yung lahat at kailangan pasado sa panlasa ng aking ama. Siyempre, panalo na dyan ang adobong manok ko, no? Malinaw na sa akin yung mga sangkap na gagamitin nyo. Sige na, simulan nyo na yung pagluluto. Agad ako nagsimula sa pagkakatay ng balubid. Talagang pinakita ko kay Rika kung paano ko katayin ng brutal ang hayop na yon. Napapangiwi na lang siya habang ginagawa ko yon para maasar ko siya lalo. Kadiri talaga yung ginagawa mo? Ganito raw kasi dapat magkatay ng hayop. Yan o, tatanggalin dapat yung paa. Ganito. Ganito rin kasi yung gagawin ko sa taong pumatay sa kabayo ko eh. Kaya humanda talaga siya sa akin. Ay, Diyos ko po! Ano ba yan? Umayos ka nga, Amelia. Para kang kriminal dyan eh. Tatayin mo ng maayos, hindi yung tatagtarin mo. Kadiri ka talaga? Sabing ayusin mo eh. Alam mo, napakapaka-elamera mo. Kaya nga tayo may kanya-kanyang lutuan eh. Magluto ka na nga lang dyan ng sayo. Magluluto naman ako dito ng sa akin. Kahit sa paggamit ng tubig, sinasadya kong talisikan siya. Tamang-tama kasi hose ang ginagamit ko, kaya madalas nababasa ko siya. Gumaganti naman siya sa akin hanggang sa umabot sa punto na naninigaw na siya. Ay, ano ba, Amelia? Sinabing umayos ka eh. Oh, inaano ba kita dyan? Nagluluto lang ako dito oh. Ay, ang sabi ko, diba? Magluto ka lang ng maayos dyan, hindi yung mandadamay ka pa. Nagluluto lang naman ako ng maayos dito ah. Ikaw yung nagre-reklamo dyan na wala naman akong ginagawang masama. At saka tingnan mo, ikaw pa nga itong nang babasa sa akin eh. Ano ba? Binisa mo nga kasi ako. Gumanti lang naman ako sa'yo ah. Oo. Anong problema dito? Ito po kasing si Rika eh. Nagluluto lang naman ako dito pero panay ang reklamo sa ginagawa ko. Porket balubid yung kinakatay ko, ang dami-daming sinasabi. Aba, hoy, wala akong pakialam sa balubid mong dugyot ka. Ang sabi ko, ayusin mo pagluluto mo kasi nadadamay ako dito, no? Paano nadadamay? Nasa lutuan naman niya yung karne ah. Tapos nasa lutuan mo yung sayo. Ay nako, ganito na nga lang. Amelia, magpalit nga kayo nung nasa dulo. Doon ka. Kayo dyan, pakitulungan nga muna siya makalipat. Sige na Amelia. Sige po. Pasensya na po senyorito ah. Dahil nagkahiwalay na kami, ay nanghinayang ang loob ko dahil hindi ko na siya maiinis pa. Matapos ang oras ng pagluluto, panahon na para ihanda ito sa Don at titikman niya ang mga putahe. Maraming putaheng nagustuhan niya, lalo na ang kay Rika. Lalo na nung sabihin niya na masarap ito. Ngiting-ngiti naman ang babae, dahilan para panghinaan ako ng loob. Napansin ko rin sila Aling Suzette na tila kinakabahan kaya ang ginawa ko na lang noon. Nagdasal ako hanggang sa akin na ang titikman ni Don Faustino. Sigurado kung hindi ito manok o baboy. O kahit anong karaniwang karne sa special na pagluluto.
Kasi po, balubid po yan. Hinuli ko po muna. Grabe survival pa lang dating mo. Ay sige, tikman natin ang naiibang luto na ito. Sana po magustuhan niyo po, Don Faustino. Ang sarap Hala, maraming salamat po. Yes, nagustuhan ni Don Faustino. Ang galing mo talaga, Amelia. Sinasabi ko na nga ba masarap ka rin magluto. Pero hindi pa natin alam kung sino mananalo. Meron pang 2 hurado na titikim. Kaya pala lahat sinabi ni Don Faustino na masarap. Dahil meron pang ibang huhusga at hindi ito nagbibigay ng opinyon. Kaya kabado pa rin ako kahit na natuwa siya. Kumalma lang ako noon, kahit na ang rason ng pagsali ko ay si Rika lang naman. Gusto ko lang naman siyang mabwisit para sa kuya niya. Lantaran kasi na mahal siya ng kuya niya. Kaya kapag nasaktan siya ay siguradong mag-aalboroto siya sa galit. Nang matapos na maghusga ang mga hurado, kinuha na ang mga puntos at binigay yon kay Senyorito Alejandro. Eto na. Dito nakasulat yung pangalan ng 3 mananalo. Pero bago ang lahat, gusto ko lang sabihin na ang mananalo dito, magiging tagapagluto ng tatay ko. Ha? Hala, paano yun? Yan lang yung inaral kong lutuin Lagot. Makinig kayong lahat. Ito yung dahilan kung bakit may paligsahan sa pagluluto sa lugar na ito ngayon. Yung dati kasi namin tagaluto umalis at nahihirapan kami maghanap ng kapalit niya. Kaya ngayon, ang mananalo ay kukunin namin. Pero walang pilitan yon. Kung ayaw nyo, mapupunta sa iba yung reward. Naku, kapag po ako ang nanalo, papayag po ako, senyorito. Isang karangalan po sa akin na makapagbigay ng magandang serbisyo sa pagluluto kay Don. Naknang, sana hindi ako manalo. Hindi naman ako marunong magluto ng ibang putahe. Ngayon, babasahin ko na ang pangalan ng nakakuha na 3 panalo. Walang iba kundi si Margaret. Ito, 3,000 para sa'yo. At isang napakagandang trophy. Naku, sana manalo si Rico. Rico, manalo ka. Kalokohan naman kasi ang balubid ni Amelie. Kaya yun, di ba? Panahimik ka nga dyan, Barok. Palibasa wala kang alam sa pagluluto Kaya manok lang yung alam mong masarap. Marami kayong mayayaman yung mahilig sa manok. Sa balubid, sinong kakain nun? Wala no? Kaya Rica ako dito. Ngayon, tatawagin ko na ang pangalan kung sinong itatanghal na panalo. At ang hindi naman, ay siya yung pumapangalawa. Ngayon, ang nanalo sa paligsaang ito at ang makakatanggap na 10,000 piso, wala nang iba kundi si Amelia! Ha? Bakit ako nung nanalo? Ha? Ano? Paano naman nangyari yun? Akala ko masarap ang adobo ko. Ano? Yung rason kung bakit nanalo? Yun ay dahil ang hanap naming tagaluto ay yung nagluluto na mismo galing sa puso. Hindi lang sa sarap kundi pagmamahal din sa ginagawa niya. Gumamit siya ng lumang kagamitan. Patunay na hindi mahalaga kung bago man ito o luma. At higit sa lahat, ang putahe niya ay nakuha sa sariling sikap. Balubid o bayawak na tinugis niya mismo. Nakita ng lahat ang pagsusumikap niya. Kaya Amelia, labis mo kami pinahanga sa iyong nagawa. Kaya ngayon, tanggapin mo na itong premyo. Amelia? Amelia, nasa ka na? Anak, yung papremyo kunin mo na. Ha? Ay, oo nga pala, tay. Patay ako nito. Amelia, mamayang gabi pala gusto ko makausap na ama ko. Sa ngayon, mag-celebrate muna kayo sa napanalunan nyo. Congratulations ulit Salamat po, senyorito. Amelia! Hindi na naman nasayang yung pera ko sa'yo. Nanalo na naman tayo. Ang galing-galing mo talaga, bata ka. Kahit saan ka na lang talaga isalang. Maswerte naman talaga ng tatay mo sa'yo. Nakakainis naman. Sana hindi ko na lang pala pinawi. Basta ko. Nakakainis naman. Ay, ikaw naman kasi. Bakit ka ba walang tiwala sa anak ko, ha?
Aba, inuna mo bang maliitin siya eh? Ayan tuloy, nagsisisi ka ngayon. Siya nga ba talagang nanalo? O baka may kapit lang? Anong may kapit? Ano pinagsasasabi mo dyan? Hoy, nagsumikap tong batang to. Mapasarap lang yung luto niya. Oy nga naman, ano bang kapit ha? At saan mo naman nakuha yung ganon ha? Dahil noon, inamin ni Senyorito Alejandro na regalo niya kay Amelia ang kabayo niya dati. Ano bang meron sa kanila, ha? Sige nga. Bakit sa dinami-dami ng babae na mayaman at maganda, siya talaga ang binigyan ng regalo? Ha? Alam mo kasi, Rika, bakit ba hindi mo na lang aminin sa sarili mo na talo ka? Ano naman kung niregaluhan ako ng kabayo? Masama bang magpasalamat sa pamamagitan ng regalo? At saka gagamitin mo talaga yun para lang masabing dinaya kita? Oy, Rika, kung hindi mo matanggap yung resulta, kainin mo na lang yung niluto mo. Baka gutom lang yan. At saka dahan-dahan ka lang sa pambibintang iha ha? Apo ko yan. Ano pa kaya kapag nakarating niya sa anak nandun ha? Ingat-ingatan mo yung dila mo ha? Masyadong matabil eh. Naku, mabuti naman at pinaunlakan mo ang imbitasyon ko, Amelia. Magandang hapon po, Don Faustino. Napakabata mo pa pala, ano? Pero ang sarap mong magluto. Parang may naalala ko sa lasa nun eh. Parang natikman ko na yun dati. Talaga po? Yun po kasing luto na yun. Natutunan ko po yun kay tatay. At saka natutunan din daw po niya yun kay Lola. Si Lola Aleticia po. Ibig sabihin pala po ka ni Aleticia. Naku, kaya naman pala. May pinagmanahan. Dati ko kasing yaya si Aleticia. Gustong-gusto ko talaga yung mga luto niya eh. Abay kakaiba kasi yung mga putahe noon. Alam mo yung sawa? Nako, naging paborito ko yun dahil sa kanya. Abay napakasarap kasi magluto. Pero noong hindi na siya nagtatrabaho dito, ayun. Halos wala na akong makitang tagaluto na kasing galing niya eh. Baka ngayon, bukang bumalik na. Ganun po ba? Pero lumaki po kasi akong hindi naturuan magluto eh. Kaya hindi ko po talaga alam kung lahat ng klase ng putahe alam ko. Pero teka, masarap yung nagawa mo ha? At naniniwala ako na kapag naituro sa'yo ng isang beses ang isang putahe, abay matututunan mo na kagad ito. Ang tanong lang, makakatanggap ka ng malaking sahod kapalit ng serbisyo mo dito. Gusto mo ba yun? Po? Balita ko rin kasi, labis kang nasaktan sa nawala yung kabayo mo. Bibigyan kita ng isa, tulad ng kabayo mo noon. Kasi po, sa totoo lang po ang hirap pong palitan nila kani. Mas gusto ko po ng hustisya para sa kanya. Hustisya ba ka mo? Uminto kami sa paghahanap ng pumatay sa kanya pero sa pagkakataong ito, kapag pumayag ka maging tagaluto namin, nako, ipapahanap ko ulit ang pumatay sa kanya. Talaga po? Don Faustino, hindi na po ako tatanggi. Aaralin ko po talaga lahat ng kakaibang putahe. Basta po, tutulungan niyo po ako mahanap kung sino po yung pumatay sa kanya. Hindi ko po kasi talaga mapapatawad yun eh. Kailangan po talaga niyang magbayad. Kung ganun, sige na. Gagawin ko yan para sa'yo. Paano? Bukas mismo ha. Dalhin mo na ang mga gamit mo dito at pwede ka na magsimula. Po? Dito po ako titira? Ayo! Bibigyan kita ng magandang kwarto. Huwag kang mag-alala tungkol doon. Sigurado akong magugustuhan mo yon. Tila ba napaka-importante ng tagaluto sa buhay nila? Na halos gawin pa nila akong prinsesa sa bahay na yon. Sapat na sa akin na may matutulugan ako. Pero talagang pinangakuan pa ako ng magandang kwarto. Pag uwi ko sa bahay, agad kong sinabi kay tatay ang pinangako ni Don Faustino sa akin. Nakita ko naman ang pagdadalawang isip niya sa kabila ng magandang balita. Pero anak, sa palagay mo ba hindi siya strikto? Hindi ka ba mahihirapan doon? Wala kasing may tumatagal na tagaluto sa kanila eh. Tila buwan-buwan na silang nagpapalit. Parang hindi naman po, tay.
Sabi pa nga po niya, si Lola daw po dati yung nagtrabaho nun sa kanila eh. Totoo po ba yun? Ha? Oo nga pala, no? Pero wala pang anak nun si Don Faustino. Ah, pero ayos lang daw po ba yung trabaho niya dun? Ayos naman. Yan nga yung kawali at kutsara ang ginagamit niya sa pagluluto eh. Dun yung galing. Niregalo ata sa kanya. Pero ikaw, kung komportable ka doon, di sige. Tanggapin mo na yon. May sayang din naman yung sahod parang malaki naman. Basta dadalawin na lang kita palagi doon, ha? O sige po, Tay. Basta aalis na lang po ako dun kapag nahihirapan ako. Tumuloy nga ako sa mansyon kinabukasan noon. Ilang piraso lang ng damit ang dala ko. At habang naglalakad ako patungo roon, nakasalubong ko si Rika na nakahalukip-kip pa ang mga braso niya. Malandi. Kala mo naman maganda. Kaya lang naman nanalo siguro kasi pinatikim niya yung anak niya kay Don. Yuck! Gold digger. Bah, luka-lukang impacta to ah. Hoy, wag kang duwag. Dinig na dinig kita kahit binubulong mo pa. Sabihin mo nga ng harap-harapan sa akin nang masapa kita. O ano, sige. Anong gold digger yung sinasabi mo? Baka ikaw yung pumalpa ka lang. Bakit? Hindi ba totoo? Kung hindi mo lang naman pinatikim ang anak ng Don, hindi ka bibigyan ng kabayo nun, no? O bakit? Ano ba dapat itawag sa'yo? Chismosang walang alam? For your information, impaktitang haliparot ka. Bata pa kami noon nung binigyan niya ako ng kabayo. Ang dugyot-dugyot niyang utak mo. Sabunin mo nga yan. At yung sinasabi mo isusubong talaga kita kay senyorito. Gitera pala ka. Sa sobrang inis ko noon kung ano-ano na lang ang tinatawag kong masasakit na salita sa kanya. Pero wala yon sa gold digger na sinabi niya. Buti sana kung may relasyon kami ng anak ng Don. Pero wala naman. Dahil siguro sa sobrang inis niya rin sa akin, hindi ko inasahan ang paghabol niya sa akin noon na hindi ko naman namalayan. Saka ko lang napagtanto nang hilahin niya ang buhok ko na talagang munti ko nang ikatumba. Aray ko, Rika! Aray ko, sakit! Sumusobra ka na! Ako naman kasi talaga ang dapat nanalo. Pero dahil sip-sip ka, naging bida ka sa mata ng lahat. Hey! Traitor ka! Kahit sa karera, ikaw ang kinikilalang magaling. Pati ba naman sa pagluluto para sa akin aagawin mo pa, ha? Sisirain ko ang mukha mong hindi naman maganda para mas mapauhan ang anak ng Don na hindi ikaw ang dapat sa kanya. Aray ko, hipokrito ka pala Baka ikaw kasi yung may gusto't pinagbibintangan mo lang ako. Aray, kung gusto mo mapalapit sa kanya, hindi sumipisip ka. Hindi ko naman kasi kailangan yun kasi ako yung nilalapitan. At kung nanalo man ako doon sa karera, aray, may ebidensya naman ako doon. Mas magaling talaga yung kabayo ko kaysa sa kabayo ng kuya mo. Kaya bitawan mo nga ako. Dahil kung hindi, sa mukha mo tatama itong kawali ko. Dahil sa sinabi ko ay inangat ko ang isa kong kamay na may dalang kawali. Taranta niyang binitawan ang buhok ko. Napahilot pa ako noon sa anit ko sa hapde. Inambahan ko siyang hampasin ng kawali at napasigaw siya habang umaatras. Sirolo ka! Magkakabukol ako niyan kapag tumama yan sa akin! Di maganda. Dalawahin ko pa to Kaliwat kanan para magmukhang sungay mo. Kasi bagay naman sa'yo Ano, gusto mo? Oo, naalis na ako. Pangit. Mas pangit ka. Kaya ka nga naiingit sa akin, di ba? Kasi mas maganda ako sa'yo. Ay, pala ka walang itlog. Si senyorito lang pala. Grabe, nagulat ako dun Halika na, Amelia. Tsaka, ba't kanya itsura mo? Para kang... Teka, ba't lang kang kawali? Hindi na po. Maglalakad na lang po ako, senyorito. Malayo pa yun sa amin. Tara na, uwi na naman ako Hindi na po, senyorito. Maglalakad na lang po ako. Mamaya, makita na naman ako ng impaktitang babaeng nakaaway ko Tapos sabihin na naman ako ng gold digger. Ay, kala niya yata siguro, bobo ko sa English. Ano? Sino naman yung nagsabi na gold digger ka? Di si Rika. Sabi niya, kaya raw ako nanalo kasi may kapit daw ako sa iyo
Nanalo daw ako kahit hindi daw ako masarap magluto. Ay, sira ulong babae yun, gawa-gawa lang ng kwento. Kaya hindi na po, ayoko po sumakay. Huwag mo nalang pansinin yun. May mga tao talagang hindi kayang tanggapin yung pagkatalo. Sige na, sumakay ka na sa sasakyan ko. Baka mamaya sa lagay mong yan, may lumapit sa'yo tapos bigyan ka pa ng barya. Dahil sa sinabi niya ay napatingin ako sa sarili ko. May mga uling na pala ang tuhod ko dahil sa kawali. At mukhang hindi rin naman siya aalis kung hindi ako sasakay. Kaya huminga na lang ako ng malalim. Habang nagmamaneho naman, panay ang tingin niya sa dala kong kawali at napapangiti. May kasama pa yon na pag-iling. Anuhin mo ba yung kawali na yan? Maraming kawali dun sa amin. Hindi. Dito ako magluluto kahit mamahalin pa yung mga kawali nyo. Pasaramdam ko kasing masarap ako magluto kapag ito yung kawali ko eh. Ibang klase ka talaga. Pero pagdating mo dun maligo ka bago ka humarap kay Papa. Kasi parang ano na naman eh. Magulo na nga yung buhok mo, tapos puro ka pa uling. Ay, kasalanan kasi ni Rika to eh. Makapagsuklay naman ako sa bahay, ginulo pa niya yung buhok ko. Ang hapdi kaya ng anit ko. Sinabunutan kasi ako ng babaeng yun eh. Sa susunod, wag mo hayaan na gawin sa'yo yun Hindi maganda yun nagpapaapi ka. Uy, senyorito, hindi kaya ako nagpapaapi. Yun nga lang, hindi ako pumapatol ng pisikalan agad sa makitid ang utak eh. Mas gusto ko kasi yung sinasaktan sila gamit lang yung bunganga ko. Yung tipo kahit sa panaginip nila, maririnig nila yung boses ko. Grabe kasi talaga yung magkapatid na yun. Simula sa kabayo hanggang sa pagluluto, ang init talaga ng dugo nila sa akin. Ay, kakainis talaga yung mga yun. Naman akong tinitigan ng katulong nila. Ang dami ko kasi talagang uling sa katawan nun. Halika, sunod ka sa akin. Oh, Alejandro! Nako'y mabuti naman at sinundo mo siya. Nadaanan ko lang, Papa. Tsaka maliligo muna siya kasi puro siya uling eh. Nakahanap po kasi siya ng away sa daan. Mukhang nagsabunutan yata silang dalawa eh. Ano? Tsaka bakit may dala kang kawali? May mga gamit naman dito Mas masarap po kasi yung pagkain kapag dito ko iluluto. Ganun ba? Sige. Maglinis ka na ng sarili mo kasi para kang natulog sa kusina. Doon lang ako nahiya sa itsura ko. Dinala lang ako ni Senyorito Alejandro sa isang kwarto. Sa pagpasok ko, halos lumuwa ang mata ko sa ganda nito. Amelia, ito pala yung kwarto mo. Kasi yung ginagamit na kwarto para sa tagaluto, pinasara na yun eh. Bawat tagaluto kasi na natutulog doon, umaalis daw kasi may nakikita silang babae. Tapos may narinig na batang umiiyak. Ha? Batang umiiyak? Hindi ko nga alam kung totoo kasi wala naman ako naririnig kapag pumapasok ako dun eh. Pero mas maigi na dito ka na lang. Kasi katabi lang ng kwarto ko to. Kasi alam mo, Senyorito Alejandro, maliit na kwarto lang naman, sapat na sa akin yun. Masyado naman mahaba yung tawag mo sa akin. Alejandro na lang. Ayoko po. Para namang hindi kita amo niyan. O siya, sige. Sir na lang. Basta maiksi. Tsaka ayoko kasi na nasa maliit kang kwarto eh. Mas maigi nang dito ka sa tabi ng kwarto ko. Para malayo ka sa kung anumang nararamdaman ng iba dito sa bahay. Amelia, ito ba yung gamit mo? Oo. Konti lang talaga yung damit na dinala ko. Bah, 3 araw mo lang yata itong gamit mo Pero hindi ka lang 3 araw dito Kasi mabigat naman kapag marami. O siya, sige. May iwan muna kita dito Sige po. Maraming salamat din po pala sa magandang kwarto Pati po dun sir dun sa kanina. Pinasakay mo ako sa magarang sasakyan mo eh. Sus, maliit na bagay lang yun. O siya, sige na. Lalabas na ako.
Pagkalabas nga niya ay agad kong inikot ang paningin ko ulit sa paligid. Napakaaliwalas ng kwarto. Nilapitan ko ang bintana at binuksan ito. Saka nilanghap ang simoy ng hangin. Pero natigilan ako dahil ang inaasahan kong presko ay nakakasulasok na amoy ang sumalubong sa akin. Baho nun ah. Saan pa nanggaling yun? Ay, baho talaga. Ipating na daga ba dito? Dito ba yung banda sa bintana? Ay, saan kaya yun? Teka, may daanan pala dito oh. Pero hindi kaya ako mahulog dyan? Ay, baho kasi talaga eh. Ay, baho. Hanapin ko nga yun. Umakyat ako sa bintana na yon para hanapin ang naaamoy kong mabaho. May maaapakan naman sa gilid. Yun nga lang, paalang ang kasya at kailangan kong kumapit para hindi ako mahulog. Habang hinahanap ko yon, hakbang ako ng hakbang at wala naman akong nakitang mabaho. Hanggang sa nakarating ako sa isang bintana at nakaramdam ako ng pagod. Grabe, nalula ako dun ah. Saan ba kasi galing yung mabahong amoy na yun? Bakit dito wala naman ah? Pero dun, wala naman akong nakita. Amelia? Ay, palakang walang itlog! Oo, teka, mahuhulog ako dito ah! Teka, tulong! Amelia? Hoy! Amelia! Halika dito! Sir, mahuhulog ako dito! Eh, bakit ka ba kasi nanggugulat eh? Alang, tas dito! Sir! Kumapit ka lang! Iangat kita! Basta kumapit ka! Aray! Oo, sige! Aray ko, senyorito! Yung braso ko mapuputol! Aray! Hindi mo puputol yan! Sa tigas ng ulo mo, sigurado matigas din yung buto mo sa katawan! Halika na! Diyos ko, sir, muntik na ako dun ah! Mabuti na lang nahawakan kita kaagad. Ano ba kasing ginagawa mo dyan sa bintana? Upo ka pa dyan. Ay, nakakapagod kasi sir eh. At saka, may hinahanap kasi akong amoy. Parang nabubulok eh. Akala ko may namatay na daga sa bintana, kaya yun, hinanap. Oh, wala naman ako naamoy ah. Sigurado ka bang dito yun sa bintana? Bah, oo nga no. Parang wala na nga no. Pero meron dito kanina eh, sigurado talaga ako. Naamoy ko talaga yun pagkabukas ko nitong bintana eh. Sir, hindi kaya... Oh, hindi kaya ano? Hindi kaya kapag binubuksan lang yung bintana? Teka lang po ah. Isasara ko muna tapos bubuksan ko ulit. Ha? Wala? Wala naman eh. Ay, nako. Kung ako sa'yo, Amelia, maligo ko na para mas bumuti yung pakiramdam mo. Tsaka huwag mo na ulitin yung pag-akit sa bintana ah. Buti sana kung nandyan ako palagi. Paano kung wala ako tapos mahulog ka? Sementado yung nasa baba niyan, kaya delikado kapag nahulog ka. O sige na, lalabas na ako. Kung may maamoy ka ulit ah, huwag mo nalang pansinin yun. Takpan mo na lang yung ilong mo. Oh, bakit ka pa nagdala ng kawali dito, Ineng? Aba, marami niyan dito. At saka, nakita na ba ni Don Faustino yan? Opo. Sinabi ko na rin po sa kanya na dito po ako magluluto. Ako nga po pala si Amelia. Alam ko na ang pangalan mo. Matunog na ang pangalan mo dito. Dahil hindi ba't ikaw ang nanalo doon sa paligsahan? Oo nga po pala. Ako ba natatandaan mo pa? Abay, alam kong ikaw yung batang binigyan ni Senyorito Alejandro ng kabayo. Opo naman. Alam ko po na ikaw si Lola Lokring, yung mayordoma po dito. Oo. Pero alam mo, Iha, naawa talaga ako sa kabayo na yon. Nakita ko rin nasaktan si Senyorito sa sinapit noon eh. Ako nga din po eh. Masama po talaga ng loob ko dun. Pero sabi naman po ni Don Faustino, ipapahanap na ulit yung pumatay kay Lakan. Ay, mabuti naman kung ganon. At saka, grabe po no. Parang ako lang po yung bata dito. Puro na po kayo matatanda dito eh.
Kasi iha, tagaluto lang ang hindi nagtatagal dito. Pero ito lang ang paalala ko sa'yo, ha? Huwag kang magkakagusto kay Senyorito Alejandro. Delikado yan. Po? Delikado po? Oo. Basta pigilan mo ang sarili mo. Yun lang ang sekreto para makapagtrabaho ka ng maayos dito. Sige po, wala naman po problema dyan eh. At saka wala naman po akong gusto kay sir. Ay, talaga lang ha? Siya, alika na dito at ituturo ko sa'yo yung mga dapat mong gamitin dito sa kusina. Nagsimula ang trabaho ko sa araw na yon. Nung tanghali ay nagluto ako ng potahe. Na sa unang tingin pa lang, alam ko ng palaka yun. Pero hindi yan karaniwang palaka dahil may palakang kinakain naman talaga. Naalala ko na naman ng isa sa mga tinuro ni tatay sa akin. Kaya yun ang ginaya ko at inihain sa kanilang tanghalian. Kabado pa ako nung unang tikim ni Don Faustino. Panahalo to ah. Abay parang hindi na ako naniniwala na yun lang ang nasa paligsahan ng alam mong lutuin, Amelia. Abay may abilidad ka talaga sa pagluluto. Ay hindi ba, Alejandro, ha? Tama si Papa Amelia. Masarap talaga yung hinain mo ngayon ah. Mukhang mapaparami ako ng kahit nito ah. Nakakahiya naman po pero maraming salamat po ah. At ang totoo po kasi niyan, maliban sa tatay ko at kay Aling Suset, kayo lang po ulit yung nakakain ng niluto ko. Kasi ngayon ko lang po talaga ginawa to. O ibig sabihin pala, ngayon mo lang talaga ito na-discover sa sarili mo. Tama ba ako? Opo, ngayon lang po talaga. At ang pagsali mo sa paligsahan basta-basta lang. Kasi po ang totoo po niyan, nung sumali po ako sa karera ng kabayo, sinasabi nila na hindi raw po nababagay sa akin yung paligsahan na yun kasi babae daw po ako. At dahil nga po lagi ako nananalo, ayun, maraming nagalit sa akin. Kaya po naisip ko, bakit nga ba hindi ako sumali sa paligsahan na para sa babae? Naisip ko po noon, kung naaral ko yung panlalaki, bakit nga po ba hindi ko pag-aralan yung pambabae? Kaya ayun, inaral ko rin po magluto. Unang potahin natutunan ko po, sinalang ko agad sa paligsahan eh. Abay nakakabangha naman yun ah. O siya, sabayan mo na kaming kumain. Ay, naku hindi na po. Kila Lola Lukring na lang po ako sasabay. Ay, huwag ka na magreklamo. Yung tagaluto kasi, sumasabay talaga yan sa amin sa pagkain. Abay alam ni na Lukring yan. Ho? Paano po sila? Basta may pagkain na para sa kanila. Huwag ka na mag-alala. Walang problema sa mga yan kung saan sila kakain. Ayos lang yan, Iha. Sige na, umupo ka na. Parang nakakailang lang kasi ang kinalabasan ng sitwasyon na yon. Dahil para akong pinapaboran ng harap-harapan. Napatingin ako kay Lola Lukring at ngumiti lang siya sa akin at tumango na parang sinasabing ayos lang yun sa kanila. Napalunok ako sa hiya at napaubo sa tabi ni Senyorito Alejandro. Ang nakakailang pa nun, siya ang naglagay ng pagkain sa plato ko. Naalala ko yung sinabi ni Lola Lukring na wag akong magkakagusto sa kanya. Siguro yun ang ginagawa lagi ni Senyorito Alejandro sa mga tagaluto nila. Baka patibong ang pagkagusto sa lalaking yon, kaya hindi ko masyadong pinapalaliman ng pag-iisip. Ito Amelia oh. Kain ka na. Naku, nag-abala ka pa sir. Marunong naman po akong kumuha eh. Hindi. Pasasalamat yan sa pagserbisyo mo sa amin. Ay naku, walang anuman po yun. At saka, salamat din po ah. Peke na ang ngiti ko sa pagkakataong yon. Dahil may kutob akong ginagawa niya yon para mahulog ang loob ko sa kanya. Ngunit hindi na mangyayari yon dahil tinimbrehan na ako. At isa pa, namulat akong hindi sanay na inaalagaan ng ganon ng ibang tao. Ganon din ang nangyayari sa gabi. At nakiramdam naman ako habang nasa kwarto ko sa sinasabing nararamdaman daw ng mga dating tagaluto. Wala naman akong naramdaman
hanggang sa nakatulog na lang ako. Siguro 3 araw na akong nagtatrabaho doon. Binisita rin ako ni tatay at ang mga sumunod na araw pa ay nabalitaan na inaresto ang kuya ni Rika at ang dahilan ay ang pagnanakaw ng hayop ng iba. Siya ang pumatay kay Lakan para makakuha ng karne niya at ibenta. Ang balitang yon ay nalaman ko kay Senyorito Alejandro. Ano po, sir? Yung kuya ka ni Rika yung pumatay kay Lakan? Oo, hindi kasi tumigil si Papa sa paghahanap ng pumatay sa kabayo. Kaya sa patuloy na paggalgal na ebidensya, lumabas yung pinagbentahan niya na karne noon. Hinukay rin. Nakita na nailibing yung kuko nito sa bakuran nila. Kaya matibay yun na ebidensya laban sa kanya. Sinasabi ko na nga ba tama yung hinala ko eh. Siya talaga yung gumawa nun. Magbabayad talaga siya, papatayin ko talaga siya. Amelia, kumalma ka lang. Nabigyan na ng hustisya si Lakan. Mananagot na yung taong yun. Pero sumugod pa rin ako at naroon na si tatay. Naunahan na niya akong bugbugin ng taong yon, pero nakasingit pa rin ako. At dahil nga pumunta ako at inaway ang taong yon, nakita ako ni Rika kaya pag uwi namin ay kumarang siya sa daanan namin ni tatay. Ano ba kayo ha? Parang kabayo lang ginawa niyo na yun sa kapatid ko? Abay talagang pati ikaw gustong dumagdag sa galit ng anak ko ah. Eh, kanina pa ito nag-aalboroto sa galit, baka hindi mo na magustuhan ang gagawin niya. Bakit? Sino ba yung anak mong higad na yan para katakutan ko ha? Anong sinabi mo? Higad? Higad pala ah. Halika nga dito. Lalagyan kita ng kati-kati sa katawan. Bitawan mo yung buhok Amelia! ko! Amelia, sandali lang! Anong gagawin mo sa akin? Bakit yan? Kaya nga ipapakilala ko sa iyo kung sino yung higad eh. Ayan! Mga taong hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Yan yung nababagay sa inyo. Buti nga kinarma na kayo eh. Walang kasalanan yung kabayo ko pero pinatay ng kapatid mo. Mga inggitero at inggitero kayo. Ayan! Pupunin ko ng pantalyang mukha mo. Yan o! Talagang akala mo siguro hindi ako papatol ah. Eto rin sa'yo. Amelia! Ano ba naman kayo? Tama na yan! Tama na! Tay! Walang iya ka, ba't mo tinulak yung tatay ko? Sinusubukan mo talaga ako ha? Sisirain ko tong buhok mong nakatirintas pa. Itatali ko to sa leeg mong walang iya ka. Tawin mo ako! Eto po! Sirain ko talaga yung mukha mong babae ka eh! Aba, suntukan pala to ha? Eto rin sa'yo! Aray ko! Ang ilong ko! Dugo! Akala mo siguro hindi ako gugot ah! Eto rin sa'yo! Hoy! Tama na! Tama na! Tama na! Senyorito! Kasalanan niya po! Tignan mo! Dumugo po yung ilong ko! Senyorito! Yung babae po yan! Inuuto ko lang yan! Inaabol niya ang kayamanan niyo! Kaya kumakapit siya ng ganyan sa'yo! Mag-ingat ka dyan! Akala mo lang na ikaw lang gusto niyan! Ang totoo, may nobyo talaga yan! Si Barok! Ano pinagsasabi mo? Ano? Talagang dinamay mo pa yung uling na yun ha? Hoy! Para sabihin ko sa'yo hindi ako mahilig sa lalaki ha? Sira ulo ka ba? Anong hindi mahilig sa lalaki? Huwag mo nga akong lokohin! O ano? Gusto mo halikan kita? Nagkakamali ka ng pinagbintangang malandi. Pweh, magkaiba tayo, Rika, ha? O, ano? Gusto mo ng pruweba? O sige, halika dito! Lumayo ka nga sa akin! Din ka na nga! Takbo-takbo ka dyan ngayon. Duwag ka rin pala eh. Nako. Tay, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Enak naman kasi, tignan mo yung mukha ko. Bakit ba naman? Pinatulan mo na naman yun. Sira ulo kasi yun eh. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya eh. Pero lagi na lang mainit yung ulo niya sa akin. Dahil lang dun sa nanalo ako at siya natalo. Kasalanan ko ba yun? Iba talaga ang ugali ng mga taong yun eh. Yung magkapatid nga sila. Alisin nila yung mahalagang bagay sa'yo na alam nilang magagamit mo para matalo sila. Makikitid talaga yung utak ng mga taong ganon. Tara na. Huwag na lang natin silang patulan. Mas may unawa naman po kayo dun kumpara sa kanya eh. Sige na ho. Umuwi na ho kayo Montagoy. Para naman po makapagpahinga na kayo. Dadalhin ko na lang po si Amelia pa uwi sa amin.
Sige. Ikaw na ang bahala sa anak ko ha. Kuya Amelia, magpakabait ka doon ha. O ikaw, isa ka pa. Kapag kabakbakan, sasabak ka talaga eh. Tatay naman, wala nang aaway sa akin doon, no? Mababait yung mga katulong na kasama ko doon. Ay, naku na. O sige, humayon na kayo. Tuuwi na din ako. Dahil natupad na nga ang pinangako sa akin ni Don Faustino na mahuhuli rin ng pumatay kay Lakan, inigihan ko pa ang pagsiservisyo sa kanila. Bawat kain nila natutuwa talaga sila sa niluluto ko na siyang nagpapatuwa rin sa akin. Pero pagkatapos noon, kinausap ako ni Lola Lukring. Oh, Amelia Iha, kamusta naman yung pagtatrabaho mo rito? Doon sa kwarto mo, ayos ka lang ba doon? Ayos lang naman po. Hindi ka naman ba naiistorbo doon? Hindi naman po. Bakit po? May dapat po bang umistorbo sa akin doon? Si Senyorito, kung hindi ka baka ko iniistorbo doon sa kwarto mo. Hindi naman po. Wala naman po nang iistorbo doon. Matibay ka. Ibig sabihin wala kang nararamdaman sa anak ng amo natin. Tama yan, Amelia. Ligtas ka kapag hindi mo ginugusto si Senyorito. Po? Bakit po ba? Nakakamatay po ba ng magkagusto sa kanya? Bawat tagalutong nagugustuhan siya, namamatay dito, Amelia. Po? Namamatay po? Shh! Huwag kang maingay dahil baka may makarinig sa atin. Basta ganon, hindi totoong umaalis sila o pinaalis. Namatay silang lahat. Kaya huwag kang magpapadala sa kabaitan ni Senyorito, ha? Ngumiti siya matapos niyang sabihin sa akin yon. Ako naman takang-taka sa sinabi niya. Kinagabihan naman noon, nag-iisa ako sa kwarto na iniisip ang sinabi ni Lola Lukring. Sa tono kasi ng mga sinabi niya, parang nakakamatay ang magkagusto sa anak ng Don. Kaya habang nakahiga sa kama, dilat na dilat ang mga mata ko at sa kisame nakatuon hanggang sa may kumatok sa pintuan. Oh, sir, ikaw po pala. Amelia, marunong ka ba manahin ng damit? Opo naman sir. Bakit po? Ipapatahi ko sana sa itong nasa bandang kilikili ng polo ko. Maliit lang naman kaya ikaw nang gumawa oh. Isayang kasi itong damit na to. Mahal tapos mapupunit lang. Yun lang naman pala po eh. Sige po sir, ako na po bahala dyan. Hihintayin mo po ba? Gagamitin ko kasi yan bukas eh. Sige po sir. Pero sir, huwag ka po maingay ha. Kapag kasi nalaman ni tatay na nagtahi ako sa gabi, magagalit yun eh. Bawal daw po kasi yun. Ganun ba? O siya sige, wag na lang. Naku, hindi sir. Gagawin ko po pero wag ka lang maingay ha. O sige, sabi mo eh. Halika po, pasok ka po muna. Tinahi ko ang pinapatahi niya habang siya naman ay nakahiga sa higaan ko. Habang nagtatahi naman ako ay nag-uusap kami ng kung ano-ano lang. Hanggang sa bigla akong nakarinig ng iyak ng sanggol na naging dahilan ng pagtusok ng karayom sa daliri ko. Aray ko. Oh, anong nangyari? Wala po sir. Nagulat kasi ako sa iyak ng bata kaya natusok yung daliri ko. Iyak ng bata? Oo po. Hindi po ba naririnig sir? Hindi. Tsaka yan yung madalas na narinig ng dating tagaluto dito eh. Pero hindi ko lang maintindihan. Ba't ako hindi ko naririnig yun? Patingin nga ako ng daliri mo. Wala na rin naman po. Nainom ko na yung dugo ko. Sayang eh. Ibang klase ka talaga. Ba't mo naman sinipsip yung dugo mo? Para hindi po sayang. Lumabas sa daliri ko eh. Kaya ayun, babalik ko na lang sa katawan ko. Pero ingat ka sa karayom ha. Mamaya mamagayan daliri mo sa karayom na yan. Hindi naman po. At saka, eto sir tapos na rin naman to sir eh.
Maliit lang naman pala yung butas. Kailangan lang talaga isara. Ah, ganun ba? Patingin nga ako. Ba, ayos Pinong-pino. Amelia, salamat Tsaka pasensya na rin sa istorbo. Pwede ka na matulog. Ano yun? Ang baho Umutot ka ba? Ako po, sir? Naku, hindi Baka ikaw. Anong ako? Hindi, no? Pero, bakit parang ano yun? Yan, sir. Tama. Yan yung naaamoy ko Yung parang nabubulok na laman. Yan talaga yan, sir. Oo. Teka. Parang nasa bintana Teka, ano ba meron dyan? Lumapit nga siya sa bintana at binuksan ito. Doon mas lalong naging maalingasaw ang amoy na sinalubong naman ng hangin. Dahil doning napaubo siya at ako naman ay parang naduduwal. Ang baho Saan ba nanggagaling yun? Di ko nga rin alam, sir baka nasa labas. Teka po, ito, flashlight Ang baho talaga. Pero, wala naman Wala rin naman dito sa bintana. Ayun yung bata Naririnig mo ba yun, sir? Sanggol? Umiiyak? Kanino anak yan? Hala, sir, parang nasa labas Sige. Isara mo na yung bintana. Titignan ko lang sa labas Ipapako ko sa mga bantay para naman makatulog ka na maayos dyan. Agad nga siyang lumabas. Ako naman ay agad na hinawakan ng bintana para isara ito. Pero laking gulat ko nang biglang may humawak sa bintana at mukha ng babaeng inaagnas ang bumungad sa akin. Ikaw! Ikaw ang isusunod nila! May multo! Amelia? Ba't ka sumigaw? Kasi sir, may babae dito! Diyan? Opo, sir. Ang pangit ng mukha niya Parang bulok na tapos inuud. Tapos sabi niya, ako na raw yung sumusunod. Anong ako yung susunod? Ano? Teka nga, patingin nga ako. Sir, huwag mo nang bubuksan. Maawa ka naman Baka bigla kakatakit pababa niyan Grabe, nakakatakot talaga. Ayoko na makakita na ganun ulit. O siya, sige. Basta, huwag mo nang bubuksan yung bintana Pero, bakit biglang bumaho lalo? Anak na, ano to? Uod ba to? Sinasabi ko na sa'yo, sir, nandyan siya Para siyang patay na bumangon yata yun. Saan ba kasi galing yun? Sir, ayoko na dito. Amelia! Sandali lang! Saan ka pupunta? Kukunin ko na lang yung kawali ko. Kawali mo? Ano yung may kawali mo? Halos liparin ko ang hagdanang bumaba ako at mabilis na pumunta sa kusina. Kinuha ko ang kawali ko roon at 2 kamay pa ang hawak ko sa hawakan. Kaya lang naman kawali agad ang naisip kong hawakan dahil ang kwento ng tatay ko tungkol doon. Ang kawali ay pangontra sa mga nilalang sa dilim. May kapares itong kutsara, kaya nga pati yun ay kinuha ko. Tapos yung amo ko naman, sinundan ako sa kusina at sa kabila ng gulat niya, nagbago ang reaksyon niya at napalitan ng pagtataka. Amelia, kumalma ka lang. Hindi dapat kawali yung kunin mo. Kung gusto mo ng proteksyon nito, kutsilyo, mas matalim yan. Yan yung dapat tawakan mo. Senyorito, parang may narinig ako sumisigaw. Si Amelia ba yun? Amelia, bakit? Nanay Lukring, kumpleto po ba yung aso natin? Wala ho bang namatay sa kanila? Lahat ba sila kanina napakain nyo? Oo naman po, senyorito. Kumpleto po sila kanina. Bakit naman? Kasi sa bandang kwarto po ni Amelia, parang galing sa labas yun May mabahong amoy. Para pong nabubulok na laman. Tapos nung buksan ko, wala ho naman. Pero, Lola Lukring, nung sinara ko po may sumilip na babae. Tapos yung mukha niya parang inaagnas. Tapos parang may mga uod pa. Ano? May babae? Opo. Tapos kanina, di ba sir, nakita mo yun? Parang may tumutulong katas tapos parang may mga uod.
Parang sa pader yun galing sa bintana eh. Oo, isa pa yun. Hindi ko kasi nakita yung babaeng sinasabi niya eh. Pero yung mga uod nakita ko. Ay, saan ba kayo dyan, ha? Ay, bakit parang puno kayo ng tensyon, ha? At Amelia, hanin mo yung kawali. Eh sir, may malignong patay po doon sa kwarto ko eh. Malignong patay? Ipapakita ko po sa'yo. Ewan ko kung ano pero mas maigi na makita mo na lang din. Ang ano ba? Tara ho, punta ho tayo sa taas. Umakyat kaming lahat sa taas at pumasok sa kwarto ko. Tinuro ni Senyorito Alejandro ang tulo sa bintana na meron pang uod na nasa sahig ng lahat. Lahat nababahuan sa amoy na yon at kahit ang Don ay nagtaka sa nakita. Walang iyasan ng galing ito. At ano bang meron dito sa bintana, ha? Teka lang. Baka delikado kapag binuksan yan eh. Parang amoy patay, ha? Naagnas na laman. Paano delikado? Ibig sabihin may patay dito. Malay natin daga lang naman yon. Pero, Don Faustino, hindi po talaga daga yun eh. Babae po yung nakita ko. At ang sabi po niya, ako na daw po yung susunod. Amelia, nagsasalita yung babae? Oo, at yun yung sabi niya sa akin. Senyorito Alejandro, umuwi na lang kaya ako. Baka kasi mamatay ako dito eh. Mamamatay? Walang papatay sa'yo dito, Amelia. Nasa loob ka ng bahay. Oh, Amelia, ba't tingin mo sa akin? Kasi hindi naman kita gusto ah. Ba't naman niya ako isusunod? Ano ba kasalanan ko? Ano? Amelia, kung takot ka pwede ka doon muna sa kwarto namin. Abay, masyado kayo masikip doon, Lukring. Gamitin nga na yung isang kwarto na bakante pa. At dalawa kayo ni Amelia doon para may makasama siya. Hindi pa. Kahit sa kwarto ko na lang. Kahit 3 kami doon. Sa kwarto mo? Sa ganitong lagay pa. Dapat kasi may kasama sila ng lalaki. Pwede maglatag na ng kutsyon doon para may matutulugan sila. Mas matibay yung bintana ko doon kasi 2 yung pansara nun. Pero paano kung lalo magalit yung babaeng yun? Baka nga nagagalit yun kasi nandito ka kanina sa kwarto ko eh. Nasa kwarto mo si Alejandro? Dito? Kanina? Pinatahi ko lang yung damit ko sa kanya pa. Sasaglit lang sana ako nang biglang may naamoy ako. Tsaka isa pa, may narinig kami kanina na umiiyak na sanggol eh. Lalong napaisip ang Don. At sa wakas ay napagdesisyon na naming manatili sa kwarto ni Senyorito Alejandro. Naglatag lang kami ng kutsyon. At si Lola Lukring naman ang katabi ko sa higaan. Hindi ako makatulog ng maayos sa lagay na yon dahil nangunguna sa akin ang takot. Nakatalikod ako kay Lola Lukring at kaharap ko ang kawali kong nakataob sa sahig. Hindi ko alam pero pakiramdam ko wala na akong ibang aasahan kundi ang kawali na lang na yon. Amelia, iha, kumalma ka lang. May kasama ka na dito. Oo nga. Tsaka nandito naman ako eh. Hindi kita pababayaan. Sir, baka kasi mamaya. Kaya sinabi niya susunod na ako. Kasi baka nagsiselos yun eh. Amelia, ang ibig ko lang naman po sabihin, yung parang saka lang siya nagpaparamdam kung kailang nasa loob ng kwarto ko si Senyorito eh. Baka kasi mamaya may gusto yung bangka niya yun sa kanya tapos ako yung gustong mawala nun. Oh, kung totoo na babae nakikita mo na naagnas ka mo. Sa tingin mo, marunong magkagusto yun sa tao? Oh, malay natin sir, di ba? Baka oo. Kung totoo man yan o hindi kanya masasaktan. Hindi ako papayag kasi wala siyang magagawa. Tsaka hindi ba, bata pa tayo, may unahin na tayo sa isa't isa. Ikaw lang naman yung una kong naging kaibigan mula nung bata ako eh. Kaya wala siyang rason magalit kung sino man siya. Pero sir, matanong ko lang ha. Dati ba wala kang naging girlfriend? Meron o. May naging girlfriend din po ako na tagaluto dati. Masarap po siya magluto. Pero kinuha siya ng magulang niya dito sa amin noon. Kinuha? Oo.
Kasi nga, isa pala siyang heredera na nagpanggap na katulong. Yung problema po kasi, anak siya ng kaaway ng pamilya ng mama ko noon. Kaya naging tutuloy yung pamilya niya sa amin. Kasi nga, magkaaway yung mga kadugo namin. Basta, komplikado ho. Nasaan na ba siya ngayon? Yung huling balita ko po sa kanya, nasa abroad na po siya eh. Sigurado po ako na nandun siya ngayon. At saka baka ho may iba na rin siya. Ay, sayang pala yung relasyon niyo, sir, no? Pero baka sir may iba ka pang naging girlfriend. O di kaya babaeng patay na patay sa'yo. Kung yan yung magiging basehan natin, marami sila eh. Grabe naman, sir. Ang gwapo mo siguro para sa kanila, no? Bakit sa iba? Sa tingin mo ba gwapo ko? Di ako marunong tumingin, sir eh. Hindi ko alam kung ano ba yung basihan dun. Para kasi sa akin, basta hugis tao. Basta may ilong, may mata. Para sa akin, okay na yun. Para masabing kauri kita. Ikaw talaga, Amelia. Puro kakalukuhan, no? Di naman, sir. Pero may iba po ako. Nasaan na pala yung mga dating tagaluto dito? Ayun nga. Patay na eh. Ho? Mga patay na? Hindi ko alam kung bakit sila namamatay. Basta karamihan sa paglabas nila dito sa mansyon, pag-uwi nila sa kanila. Makalipas yung 1 linggo o buwan, mababalitaan ko na lang na patay na sila. Pero bakit po ganun? Ibig sabihin kapag ako umalis dito, mamamatay rin ako? Hindi, Amelia. Hindi ako papayag. Hindi ka alis dito para mas mabandayan kita. Ano ba naman yan? Dapat pala si Rika na lang yung nanalo. Amelia, nagsisisi ka ba? Sa totoo lang po, sir. Mabait naman po kayo ni Don eh. Ang swerte nga po namin sa inyo. Ano lang kasi, natatakot lang ako. Lalo na namamatay pala yung mga tagaluto nyo. Buti po hindi kayo nire-report sa polis. Hindi naman sila dito namamatay sa bahay eh. Kaya paano kami marereport nun? Yan tugma lang naman dun. Nagtrabaho sila dito. At wala kaming ginagawa masama sa kanila. Hindi ko alam kung dapat ko ba silang pagbintangan. Tahimik lang si Lola Lukring noon na nagbigay ng impormasyon sa akin tungkol sa pagkakagusto kay Senyorito Alejandro na posibleng maglalagay sa akin sa kapahamakan. Hindi ko kasi talaga nararamdaman yun sa kanya. Mabait siya sa akin, mabait ako sa kanya. Pero ang sinasabi nilang pagkagusto, malabo sa pakiramdam ko yon. Pinilit kong ipikit ang mga mata ko para makatulog hanggang sa tila nakaidlip lang ako at napadilat ulit dahil sa umaalingaw-ngaw na iyak ng sanggol. Dahil doon ay napabalikwas ako ng bangon at dahan-dahang hinawakan ang kawali ko. Pero pagtingin ko sa higaan, wala doon si Lola Lukring. Si Senyorito Alejandro naman ay mahimbing na natutulog. Lola? Lola Lukring? Nasa CR ka ba? Ay, baho kasi dito eh. Yung pintuan bumubukas. Sir! Sir, gumising ka, sir! Sir! Bakit, Amelia? Sir, tingnan mo yung pintuan, oh! Nakabukas, oh! Wala si Lola Lukring dito! Ano? Nasaan siya? Hindi ko po alam. Sige, sandali lang. Sir, saan ka ba pupunta? Susama ako. Lalabas ka ba? Oo. Tara. Ang baho. Saan ba nanggagaling yun? Baka sa labas yun ang gagaling. At saka saan ka ba pupunta? Natatakot na ako. Ano ba naman yan? Sir, ayan na naman yung bata, sir. Naku, kailangan natin hanapin si Nanay Lukring. Nay! Nay, nasa ka? Nanay Lukring! Teka, bukas yung pintuan ni Papa. Teka, Papa! Nang buksan niya ang ilaw ay napasigaw ako ng malakas. Nang makitang punong-puno ng bahid ng dugo ang sahig. Bukod sa dugo, may mga kataspang tila galing sa laman na naaagnas. Napakapit na lang ako sa amo ko at sumunod kahit saan siya magpunta. Bumaba siya sa hagdan at nadulas pa siya nang makaapak ng basa roon at natangay niya pa ako. Pareho kaming gumulong sa hagdan at tumama ang ulo niya sa pader.
Sir, ayos ka lang ba? May dugo! Ang daming dugo! Tulong! Sir, may dugo yung ulo mo! Sir, ayun na naman yung batang umiiyak, oh! Sino ba kasing may anak dito? Aray ko. Walang may anak dito. Aray, yung ulo ko. Kadiri, nagulungan natin yung mga anong yan. Ang baho. Kaya nga, sir, eh. Ay, tulungan na kita dyan, sir. Salamat. Halika na. Dahan-dahan lang, sir, ha? Grabe, ang daming dugo dito, ha? Saan ba kasi papunta to? Ha? Palabas? Bukas pati yung malaking pintuan. Tulong! Tulong, Alejandro! Si Papa yun. Papa! Sir, ayun siya, nasa malaking pintuan siya, sir. Yung babae nasa likuran niya. Hoy! Teka! Maawa ka! Huwag mo sasaktan yung Papa ko! Bakit naman hindi? Ang laki na kasalanan niya sa akin! Kasalanan? Anong kasalanan? Kinuha niya ang anak ko! Pinatay niya ang isa! Kinuha? Sir, may maliit na halimaw, oh! Ayan yung parang bata! Naku, teka! Nasaan na ba yung kawani ko? Ito ba ang hinahanap mo, Amelia? Lola, akin na po yan. Ibigay niyo po yan sa akin. Huwag mo itong gamitin laban sa malanhig. Gusto lang niyang maningil sa kasalanan ng pamilyang ito sa kanya. Pero Lola, dahil pamangkin ko ang nilapastangan ni Don Faustino, pinagsamantalahan siya at pinatay. 2 beses niyang ginawa yon, kaya nabuo si Alejandro. Pero ang pangalawa, dahil babaeng anak yun ay pinatay niya. Ang gusto niya ay lalaki lang. Ano? Nanay ko to? Oo, at lola mo ako. Rita! Hindi kita pinatay! Hayop ka! Anong hindi pinatay? Hindi ako yon! Maniwala ka sa akin! Buntis ka noon! Bakit naman kita papatayin? Hindi ako ang pumatay sa'yo! Hindi mo nga aktol na nakita nga ako yon! Mahal kita! Kaya kita hinahabol-habol pero hindi kita kayang patayin! Alam ni Tagoy yan! Bakit na lang hindi mo siya tanungin kung ano talagang nangyari nung araw na nawala ka? Ano? Bakit naman nadama yung tatay ko dito? Huwag mo akong paikutin, Faustino! Alam kong ikaw yan! Ikaw ang pumatay sa akin! Nakita kita! Sapatos mo yun! Pantalon mo yung hinawakan ko! Ikaw yan! May gumamit ng mga gamit ko para gawin yun sa'yo! Yung gamit na yon, matatagpuan ko sa kagubatan. Kaya ako ang napagbintangan. Kaya ako nakulong at nagbayad sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Sa maiksing panahon lang dahil nakalabas ka! At gusto kitang ibalik doon! Kaya pumapatay ako ng mga katulong mo! Pero bakit hindi umobra? Kung hindi kita may babalik sa kulungan, papatayin ko na lang ang anak mo sa ibang babae! Wag! Wala siyang kasalanan sa'yo! Anak! Kumilos ka na! Patayin mo ang babaeng yan! Sa'yo yan! Ano? Si Amelia? Hindi siya anak ni Papa! Iba yung magulang niya! Hoy, Amelia! Halika nga dito! Lola! Lola, bitawan mo ako! Huwag na huwag mo akong tawaging Lola dahil hindi kita po! Pero bakit po ako? Hindi naman ako anak ng Don! Bitawan niyo po ako! Wala po akong kasalanan sa inyo! Bitiwan mo siya! Wala siyang kasalanan! Halika na, Ana! Para sa'yo ito! Halika na! Wag! Wag, Ana! Kapatid mo siya! Huwag mo siya sasakta! Ano, kapatid? Paano nangyaring tatay kita? Bitawan mo ko! Hindi ako anak ni Don Faustino! Iba yung tatay ko kaya huwag niyo ako idamay dito! Ano ba pinagsasabi niyo? Kapatid ko si Amelia! Ang gulo! Paano ba nangyari yun? Totoo ang lahat ng yon! Dahil kabit ng nanay niya ang Don na ito! Ano? Hindi totoo yan! Mga sinungaling kayo! Gusto niyo lang ako idamay dito eh! Mga gumagawa lang kayo ng kwento! Bitawan niyo ako!
At yun yung rason na sa araw na pinatay ka, ang kasama ko ay nanay niya. Paano ko magagawang patayin ka, ha? Bakit hindi mo tanungin sa Tagoy kung nasaan siya ng mga araw na yon? Namatay ka. Wala sa'yo ang singsing na binigay ko. Dapat yun ang hinanap mo kung nasaan yon. Bitawan mo ako! Ana! Kumilos ka na! Teka! Huwag! Kung kapatid talaga kita, kapatid mo din siya! Wala kang sasaktan sa amin dalawa ni Amelia! Bitawan mo siya! Napahiyaw ako nang nasugatan ako sa leeg ng kutsilyo na tinutok sa akin ni Lola Lukring. Hinila kasi ako ni Senyorito Alejandro, kaya dumaan ang talim ng kutsilyo sa leeg ko. Hindi niya nakuha ang kawali, kaya nagamit ito ni Lola Lukring at ihahampas sana sa ulo ko. Pero sinala ito agad ng likod ni Sir Alejandro. Anak, tama na! Huwag ninyong sasaktan ang mga anak ko! Rita, mag-isip ka naman! Hindi ako pumatay sa'yo! Tila lumabas noon ang isang katulong sa bahay para manghingi ng tulong. May mga taong nag-iingay na sa nakabukas na gate. Ang ibang katulong naman, nagtatago na. At kahit isa ay walang tumulong sa amin. Pero ang mga tao sa labas ay papasok na at handang tumulong. Amelia! Amelia! Anak Faustina! Naku, Diyos ko! Ano nangyari dyan? Anak! Tara na! Tumakas na tayo! Umalis nga ang mga aswang noon at hinahabol ito ng mga tao. Mabilis na pumasok si tatay at nilapitan kami. May mga lumapit din sa Don at sa pagkakataong yon, para akong lutang na nakatingin kay Don Faustino. At litong-lito ako sa mga nangyayari. Anak! Anak! Ayos ka lang ba? Yung leg mo! Sino may gawa niyan? Naku, Diyos ko naman, Amelia! Sino naman ang lumaslas ng leeg mo? Tayo, umuwi na po tayo. Ayoko na dito. Oo, uwi na tayo, ha? Halika na! Teka lang, Amelia! Tawan mo ang anak ko! Hindi mo siya anak! Amelia! Amelia, makinig ka naman sa akin, oh! Pero inalis ko ang pagkakahawak ni Alejandro sa braso ko. Hinayaan ko si tatay na alalayan ako palabas at doon ay inuwi niya ako sa bahay. Ang dami kong gustong itanong sa kanya, pero ni isang salita, walang lumabas sa bibig ko. Maalaga naman siya sa akin, kaya ang hirap isipin na hindi ko siya ama. Matawarin mo ako, anak, hinayaan kita doon, ha? Dapat pala hindi na lang, eh. Pasensya ka na. Nagtiwala ako ulit. Po? Anong ulit? Oo, ulit. Nagkamali na ako ng pagtitiwala sa kanya noon. Pero sumubok ako ngayon. Kasi naman ang buong pagkakala ko, mapoprotektahan ka niya. Pero hindi rin pala. Pero tay, mahal mo naman ako, di ba? Oo naman. Tinatanong pa ba yan, anak? Kahit na hindi mo ako anak. Ha? Alam mo yun, tay, no? Alam mo yun. Sa tanong kong yun ay humagulhol siya ng iyak. Pero pinili niyang yakapin ako at hinaplos ang buho ko. Tila inasahan na niyang alam ko na ang totoo at parang noon pa ay alam nga niya talaga. Wala akong pakialam kung kadugo kita o hindi. Basta para sa akin, anak kita. Dapat ba sa akin lang muna galing bago kita mahalin bilang anak, ha? Ibig sabihin pala, tay, totoo pala talaga. Oo, siya ang tatay mo. Pero maniwala ka, mabuti siyang tao. Nagmana lang din siya sa lola mo. Ano po? Magkapatid rin kami sa ina. Kuya ako at bunso siya. Ngunit lumaki siya bilang ina ang kinikilala.
hindi lang kayang kamag-anak yun. Kaya lumaki siyang marangya. Yung lola mo naman, nagtrabaho siya bilang yaya niya. Ano po, Tay? Naguguluhan na po ako eh. Naiintindihan ko, anak. Ganun talaga ang buhay eh. Maraming gusto na mahirap tuwirin. Basta, kahit sino ka man, ang mahalaga ay mabuti kang tao. Hinayaan ko muna ang mga relasyon ng pamilya namin na nagkanda gulo-gulo. Umalis muna ako sa lugar at bumalik sa kung saan nakatira ang nanay ko. Inusisa ko siya sa lahat-lahat. Gusto ko talagang malaman kung may kinalaman ba silang lahat sa pagkamatay ng babaeng naghihigante. Ayon sa kwento ng nanay ko, ang araw na pinatay ang babae, kasama niya si Don Faustino. Kalahating oras makalipas ay nadatnan sila ni tatay at nabunyag ang katotohanan. Sa distansya ng lugar ay mahirap tansyahin ng krimen kung si tatay nga ang gumawa. Yun kasi ang gustong palabasin ni Don Faustino habang nagpapaliwanag siya. Kaya masasabi kong wala sa kanilang tatlo ang pumatay sa babae. Ilang linggo ulit ang makalipas. Bumalik ako sa lugar at nagkita kami ni Alejandro. Hindi na sir ang tawag ko sa kanya, kundi wala na. Kinakausap ko na lang siya ng kaswal. Amelia, hindi rin ako naniniwala na tatay mo yung gumawa nun. Malabo rin na nanay mo. At naniniwala akong hindi yun si Papa. Kung wala sa kanila, sino pa talaga? Ito, Ano yan? Sing-sing? hindi ako sigurado. Pero baka ito yung singsing noon. Hindi ko pa itatanong kay Papa yung tungkol dito eh. Hinihintay kasi kita. Bakit kasi kailangan mo pa akong hintayin? Dahil si Himang Tagoy, yung tatay na kilala mo, siya yung pinagbibintangan dito. At ang sabi ko sa nanay ko, hahanapin ko ang gumawa nun sa kanila. At huwag niya muna pakialaman si Mang Tagoy. Kasama niya ba yung bata? Oo. At alam mo, masaya ako kasi hindi siya kumilos nun para saktan ka eh. At kahit aswang siya, tinuring pa rin niya tayong kapatid. Nakakataba ng puso, di ba? Amelia, tara. Bumalik na tayo sa mansyon. Usapin natin yung tatay natin. Oo, sige. Tara na. Bumalik nga kami sa mansyon at kinausap ang tatay namin. Pinakita ni Alejandro rito ang singsing at umiyak ito nang makilala yon. Teka, saan mo ito nakuha? Pag-aari ito ni Nanay Lukring. Nahulog ito nung naglalabas siya. Pinulot ko tapos binalik ko sa kanya. Tapos nahulog ulit ito nung gabing umatake yung nanay ko. Ibig sabihin, Oo, pinatay ni Nanay Lukring yung sarili niyang pamangkin. Kinontrol niya yung lahat. Pati nga ako eh. Alam niya magkapatid kami tapos paulit-ulit niyang pinapaalala sa akin na delikado daw magkagusto kay Alejandro. Para ba mamamatay ako kapag ginawa ko yun? Parang gusto niyang palabasin na namatay yung mga babaeng yun dahil nagkagusto kay Alejandro eh. kung ganon, siya ang dapat magbayad. Dalawang kinuha niya sa akin. Lalo na ang isa ko panganak. Pinagbigay alam ni Alejandro sa kanyang amalanhig na inakatotohanan na yon. Kaya hinanting na nito ang tiyahin. Pero sa kasamaang palad, tila naisahan siya nito dahil ang tiyahin niya ay sumugod sa bahay bilang aswang na. Ibig sabihin, ganun din pala siyang hindi nahahalata ng kahit sino. Dahil nandun lang sa mansyon ang kawali at kutsara ko, ginamit ko na ang alam ko tungkol doon. Alam ng pamilya namin noon pa. Kaya nang makapasok na siya sa bahay, ikiniskis ko ang kutsara at kawali. O ano? Dapat sumugod ka nang hindi ako handa! Dahil sa pagkakataon to, paluluhurin talaga kita! Tama na! Tama na dahil nabibili na ako! Kung pwede nga lang tanggalin ko yung tenga mo eh! Gagawin ko talaga! Yan pa! Yan pa ang bagay sa'yo! Aray ko! Sinabi ng tama na eh! O sige, sugod! Ako yung makakaharap mo! Magbabayad ka sa ginawa mo sa nanay tsaka kapatid ko! O ano? Akala mo hindi namin malalaman? At saka ano ba gusto mo makuha sa pamilya namin? Iniuna mo yung nanay ko tsaka yung kapatid ko! Tapos isusunod mo yung tatay ko!
manipulasyon na to! Hindi mo man lang naisip na yung kasinungalingan mo babalik din sa'yo! Teka! Rita! Nandito ka! Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin! Pati na rin sa anak ko! Naganyong aswang na rin noon si Lola Lukring. Nagpambuno ang dalawang aswang. Pero dahil agnas na si Rita at buong aswang si Lola Lukring, natatalo siya nito. Umatake rin ang sanggol na aswang at hindi nila kinakaya si Lola Lukring. Nang nadudurog na niya si Rita ay nag-alala na si Alejandro at inatake si Lola Lukring. Kaso hindi siya natinag. Kaya hinagis niya ang natirang parte ng katawan ng amalanhig at hinagis ang sanggol saka sinakal si Alejandro. Alejandro! Bitawan mo ang anak ko! Aray ko! Ayaw mo ha? Eto sa'yo! Umangil siya ng umangil nang patunugin ko ang kawali at kutsara habang lumalapit. Hindi pa rin niya binibitawan si Alejandro, kaya sa paglapit ko, nanghihina siya sa tunog nito. Sinamantala ko na ang pagkakataon at hinampas siya ng kawali sa gilid nito mismo. Eto pa sa'yong aswang ka! Teka! Ano ba nangyayari? Bakit ang sakit ng kawali na yan? Dahil ang kawali na yan, pag-aarihan dati ng nanay ka. Alam mo naman siguro kung ano siya, hindi ba? Kaya masakit yan. Dahil ang bisa ng orasyon niya ay nandyan pa. Kaya eto pa sa'yo! Pumatay ka sa lahat na ginawa mo sa amin! Ito pa! Wala na akong pakialam kung matanda ka! Amelia! Teka! Pairam ako! Oh, ito! Nauubusan na ako ng lakas! Imposible ito! Posible na ngayon! Eto pa sa'yo! Nagpakaswang ka pa talaga! Kaya eto! May inanda kami kahinaan mo! Eto pa sa'yo! Paulit-ulit niyang hinampas ng kawali ang aswang hanggang sa lumupaypay ito. Sa ganung paraan ay natapos si Lola Lukring at ang katawang na agnas ni Aling Rita noon naganda hiwa-hiwalay na. Mamamatay lang pala ang amalanhig kapag nakaganti na sa taong pumatay sa kanya. Kaya sa pagkakataong yon, binawian na rin siya ng buhay. At ang sanggol noon, nagpakandong lang sa tatay namin at namatay rin. Patawarin mo ako, anak. Hoy, pasensya ka na sa mga sinabi ko ha. Nakakaya pala yun. Doon ka lang talaga hihingi ng pasensya sa mga sinabi mo? Paano naman yung pananabunot mo sa akin? Pasensya na nga pati dun. Sus, may kailangan ka lang eh. Bakit? Ano ba yun? Si Alejandro ba? Pwede ba? Sinasabi ko na nga ba eh. Uy, Rika, lalaki yung hintayin mong manligaw sa'yo ha. Huwag ikaw, nakakahiya kaya yan. Pero sige, pwede mo naman akong bisitahin kunwari dun sa mansyon. Talaga? Oo naman. Wow, ayos! Sige. Amelia, ako ba? Pwede ba ako manligaw sa'yo? Sus, ayoko nga. Ayoko kaya ng mga ganyan-ganyan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng Lola Amelia ko, Miss Clark at Sir Jay. Buhay pa sa ngayon ang kawali at kutsara na titulo ng kwento. Pero butas na ang puwet nito at nakadisplay pa rin naman yon sa bahay namin. At opo, mayaman man sila noon. Maladon ang buhay. Pero sa panig lang po yon nila Lolo Alejandro. Maraming salamat nga po pala sa pakikinig ng kwento kong ito. God bless po sa inyo at more power.